Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa nabasa kong comment ng isang subscriber natin. Although hindi ko na mahanap yung comment niya hindi ko tali ma-screenshot. Pero ang comment niya kasi something like nag-pre-execution conference na sila. Tapos kasi panalo sila complainant, no? Pre-execution conference ang nangyari, hindi naging successful. So, ang ine-expect nila, multiple complainants kasi sila, ang ine-expect nila na bayaran sila ng kanilang employer, hindi nag-materialize. So, in short, hindi sila nagkasundo sa pre-execution conference na bayaran sila ng halaga na ine-expect nila. Kaya ang tanong niya sa akin, doon sa comment niya na yun na nire-recall ko, is, tama ba yon na hindi na sila bayaran ng kanilang employer dahil hindi sila nagkasundo doon sa pre-execution conference? Well, ang sagot dyan sa question na yan, it's not as easy as it seems. Kasi para masagot natin ng maayos, kailangan alamin natin ano ba yung proseso ng pre-execution conference, no? And siyempre, pahapyaw na rin doon sa nature ng labor case kapag meron ng final and executory decision ng labor arbiter. O kaya final executory decision na ng NLRC Commission. Kailan ba nagkakaroon ng pre-execution conference? Ang pre-execution conference, nangyayari yan kapag ang kaso ay final and executory na. Tapos, nag-file ng motion for issuance of writ of execution ang nanalo na party, which is usually itong complainant. Kasi siya yung nangongolekta ng judgment award. Ngayon, ganun din kapag final executory na sa level ni NLRC Commission, nagpa-file din ng motion for execution doon kay labor arbiter. So, with the filing of the motion for issuance of writ of execution, yung objective niyan para mag-issue ng writ. Ang writ ang ginagamit na basihan para mangolekta sa natalong employer ng judgment award. Ngayon, ang proseso niya, nagpapatawag pa yan si arbiter most of the time ng conference. Kaya nga tinawag siyang pre-execution. Hindi pa nag-execute, nagkakaroon na kayo ng conference. Ang purpose ng conference niyan is para i-trash out kung paano yung bayaran, no? Paano ang sistema, magkano. So technically, it's still part of the compromise agreement kung hindi naman talaga nag-voluntary payment ng judgment award during the time of pre-execution conference. So, two things ang pwede mangyari sa pre-execution conference. Una, sabihin na lang ni employer na sige, bayaran ko na lang voluntarily kung ano yung nakalagay sa judgment award. Sabihin na natin halimbawang 500K ang judgment award total. O, bayaran niya na lang yun. Dala niya na sa second conference halimbawa yung 500K bilang pambayad. Another scenario is 500K halimbawa yung judgment award, tumatawad si employer, no? Ang tawad niya ngayon is halimbawa 300. So pag ang tawad niya 300, magko-compromise agreement kayo kasi hindi siya full satisfaction of the judgment award ang mangyayari kasi ang judgment award is 500K. By paying 300K will not satisfy the judgment award. So ang mangyayari yan, compromise agreement. So maglalabas ng compromise agreement, magda-draft yung lawyer, tapos the whole process of release waiver, quit claim, etc. No? So, in this case na scenario natin, halimbawa in-expect dito ng mga complainants na bawat isa sa kanila bayaran ng 300K, no? Settlement. Yun ang in-expect nila sa conference. Kaso, baka mamaya yung employer hindi naman agree sa ganung halaga, no? Maaring ang employer wants yung lower amount na hindi naman din payag yung complainant. So in short, hindi sila nagkasundo sa pre-execution conference.
Can the complainants accuse the employer by saying na bakit hindi nyo kami babayaran ng 300k bawat isa, panalo naman na kami. That's the reason why nakarating sila sa akin, nagtanong, tama ba yung ginawa ng employer nila na hindi sila binayaran ng 300k? Ganito kasi yan. As I explained, ang pre-execution conference, kapag yan ay hindi naman voluntary payment, nag-uusap kayo, parang palengke, kung ano yung halaga na kaya ng employer at ano yung halaga na acceptable doon sa complainant. It's only at that time na nagkasundo kayo kung ano yung halaga na kayang bayaran ng employer at willing tanggapin ng employee, doon pa lang nagkakaroon ng settlement. So kung walang ganun, hindi mo rin mapilit yung kabila na bayaran ka ng 300k ng ganun-ganun na lang. No? So, ang tanong ngayon, paano na yung napanalunan ninyong halaga na 500k bawat isa? O di lalabas, failed mediation kayo doon sa pre-execution conference, i-resolve na yung motion for issuance of writ execution. Ang ibig sabihin, si arbiter na ngayon mismo mag-i-issue ng order directing the sheriff to collect the 500k for each complainant doon sa kaso. So, kung tutuusin, kung mag-fail ang inyong pre-execution conference, you are still in a better position kasi kung 300k per person ang nine-negotiate nyo noon, this time, you're looking at collecting the entire award of 500k bawat isa. Yun nga lang, mas mahaba ang proseso, most probably kasi dadaan na kayo sa execution process. Ang advantage lang naman ng pre-execution conference, hindi na kayo dadaan sa execution process. Mas madali na lang kasi kung magkasundo kayo, kung right there and then, di magkabayaran na agad. Or magkabayaran na kayo susunod na scheduled conference. O kung wala naman, o ganyan, hindi na kayo nagkasundo. Di ba? So si sheriff ngayon, makakatanggap ng writ galing kay labor arbiter, directing him to collect from the respondents the amount as a judge, no, doon sa decision. So halimbawa, may 500k bawat isa sa inyo na award. So ang gagawin niyan, titingnan muna kung merong bond doon sa NLRC, no, kung banded yan. So kasi kung nag-appeal yung employer from the decision of the labor arbiter, banded, kadalasan merong cash bond, no, or surety bond. So, ang gagawin ni sheriff din is mag-execute against the bond. Tapos, kung wala namang bond, maghahanap ng bangko. Yan, ang tawag doon, garnishment. So, in essence, kapag hindi na kayo nagkasundo sa pre-execution conference, you will now be executing the full award. 500k bawat isa sa inyo. Ganun ang mangyayari dyan. May konting panahon, pero you will get the entire award na hinahanap ninyo o na hinihingi ninyo. So kung wala mahanap na garnishment, na account for garnishment, di lalabas, magle-levy kayo. Levy means, ibabenta nyo by public auction, yung makikita ninyong sasakyan ng kumpanya, house and lot, yung mga property, ganon, assets, no? Yun ang ibabenta ninyo dyan sa levy. So, yes, you cannot force yung respondent to pay doon sa ina-expect ninyong halaga during your pre-execution conference. Pero they also cannot stop you from executing the judgment award that you already won in the labor case. So, mag-aantay lang ng konting panahon, but you will get the full award. So, with that, I hope na yung nagtanong niyan, pakilagay nga sa comment ulit na wala doon sa mga ano. Actually, I don't have time to scroll lahat ng mga comments ninyo, no? Na-recall ko lang nung binabasa ko minsan. So, I hope nasagot ko. If there's anything more na gusto mong i-clarify, let me know. Mag-comment ka na lang din. And then, doon sa iba na hindi ko masasagot yung comment niyo, so, pasensya na talaga kasi sobrang dami natin ginagawa. Busy, daming mga kaso. Kita nyo naman, no? Ito, hanggang sahig to. Ito nakikita nyo yung green na to, no? Meron pa doon nakatambak, so napapalibutan tayo ng puro kaso dito kaya minsan hindi natin makita lahat. Anyway, thank you very much for watching, no? And see you in my next videos. God bless.